teacher Ada. Aerolyn. Yeah. Hi, Ninang Lin. Hello! This is it! Hi, Linlin. To our future inaanak, There's a light that shines with hope and grace, fills the sky with new mercy each day. We're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hey! There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hey! Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. hello! This is it! Ano ba? Lagi naman kasi tayo nag-uusap. Wala na akong masabi. Pero, I think nasabi ko na rin ito from one of our conversations before na kung ano yung mga advices bilang married couple. So, ayan. Ito na lang yung masasabi ko. I have 3 key points na gusto ko i-share sa inyo during your wedding day. And una sa lahat, yung first point is in everything you do, in every decision that you will make it a point na pinagkasunduan yung dalawa. Bakit? Kasi kailangan iisa lang kayo lagi ng focus, iisa lang kayo ng plan, one heart, one mind, lagi yan. So, dumating na yung point na magkaroon ng disagreements on that decision making. I'm sure na i-guide kayo ng Panginoon on what decision you will make. So, at the end of the day, sa inyo pa rin naman yung babagsak. If it will fail or if it will succeed, sa inyong dalawa pa rin yun. So, if ever na hindi mag-succeed, walang sisihan. Kasi both of you decided on that decision. So, lagi yan. In every aspect of your life, dapat pareho kayo nagdi-decision. So, pagkakasunduan nyo yan, pagpe-pray nyo yan, and everything. Then, my key point number 2 is yung asawa mo, pareho kayo, you will be a supporter of each other. So, kahit ano man yan, kahit ano mangyari, you will support each other. Kayong dalawa lang ang susupport sa isa't isa. Mga magulang nyo, yes, nandyan sila. Pero, tandaan nyo na panghabang buhay yan. So, habang buhay kayo magsusupport sa isa't isa, kung ano man ang mangyari,
magkaroon man ng mga problems o along the way, hindi natin maiiwasan yan, syempre, we're human. But, you will be a supporter sa isa't isa. Support mo siya in times of his weakness, isusupport ka rin niya in times of your weaknesses. So, yun ang masaya pag may buhay asawa. Diba? Key point number 3. Ito, tandang-tanda ako lagi. Pag preaching ni Pastor Ampad, dati, hindi ko pa siya nagigets. Pero nung nag-asawa na ako, nag-gets ko na siya. Ang sabi niya, biblically, ang sabi ng Bible, ang dalawa ay pinag-isa. So, sinasabi ni Pastor yan, siya lang ang nag-iisang pastor na naririnig ko na dinadaan niya sa joke. Pero it's true na ang mag-asawa, you have one heart na and also one body. So, ayun na yun. Ano man tawag dito, ano man yung mga differences nyo, I'm sure pag magko-compromise kayo, you will meet halfway. Paano nyo ma-adjust yung isa't isa. Kami nga kahit 10 years na kami, pero hanggang ngayon nag-a-adjust pa rin kami sa isa't isa kasi marami kang mag-discover na ugali niya, marami din siya mag-discover sa'yo, both positive and negative. So as one body, kayong dalawa, explore things together, at ang body natin, ibibigay natin wholeheartedly, 100% sa ating asawa. So, kung anong gustong gawin ni Louie sa'yo, kung anong gustong gawin ni Louie sa body mo, siya na bahala. Huwag kang magreklamo. That's our duty as a wife. So, I'm sure magkakaroon kayo ng happily married after. Ano ba yun? Happily ever after pala. Basta yun. So, at isa pa gusto ko din na ako yung maging go-to ninang nyo. Kasi I have one go-to ninang na sabi ko nga sa'yo noon, hindi lahat ng bagay, hindi lahat ng problema nyo mag-asawa masasabi mo sa magulang mo, kay Ate Aida, or sa magulang ni Louie. But you have that one ninang or one mentor na pwede nyo sabihan. And I want myself to be that sa inyong dalawa ni Louie. So, anything under the sun, pwede natin pag-usapan. Okay. I love you, Evelyn and Louie. Congratulations and God bless you. Hi, Dinlin. Dahil nakaligo na ako, pwede na ako mag-message sa'yo. Alam mo ni Shari. So, first of all, congratulations in advance dahil magiging misis ka na sa November. And before anything else naman, bago ako mag-message, I just want to read a scripture para sa'yo, and that is in Ephesians chapter 4, verses 2 to 3, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. So I hope na dalin mo tong verse na to as you go to the next chapter of your life, which is your married life. And ako, si Kuya Alvin, ay newbie pa rin. Kumbaga, bago pa rin kami sa buhay mag-asawa. And what I can share with you is are the things that I've learned as we go along in our marriage. So first, ang unang natutunan ko ay magpasubmit sa asawang lalaki. That's actually biblical, and there may be times na you think or you've proven that mas maganda yung decision mo, or ako, I also encountered that na sometimes mas maganda yung decision ko kumpara sa aking asawa. But then again, stick tayo sa utos ng Panginoon na magpasubmit tayo sa ating asawa. Give him the full authority to lead your family and your future babies. So, yun na. Pangalawa, it's okay to disagree. So, you will encounter that. Imposibleng hindi. But then again, always have this a godly intention. And that is, sabi nga dun sa verse na with unity, kumbaga eager to maintain unity
and with gentleness, patience, bearing with one another in love. So, yun yung utos ng Panginoon na ang pasensya, habaan, at be eager to maintain the unity. So, hindi may iwasan na magkaroon ng diskusyon, ng magkaibang opinion. But then again, always pray for it and ask God na bigyan kayo ng godly intention para sa isa't isa sa ikabubuti ng inyong relasyon at ikalalag niyo bilang Kristiyano sa Panginoon. And of course, sabi nga, with gentleness. So, in a nice way, pwede kayo mag-disagree, pero pwede nyo i-correct yung isa't isa in a nice way, in a godly way. At I think yun na, and I hope na magka-baby kayo agad, at maging full-time housewife ka na kasi napakasakitin mo. Kay Louie din, take care of Eroline. I think second cousin kami ni Eroline. And I hope na patuloy kayong maglingkod sa Panginoon at patuloy na asamin na ang kapurihan para sa Panginoon at gawin ang lahat ng bagay para sa Panginoon, para sa kung kanino man. And that's it. So, God bless you both, and we're excited to welcome you sa samahan ng mga may asawa. God bless ulit! Hello po. Bawat isa. Evelyn. Ano ba ang message? Ito ay advice from the ate. Okay, na bago mag-asawa din lang. So, mag-5 years pa lang kami pastoral na lang mag-asawa. So, muna, ikaw ay, hindi ikaw, si Louie ay mapalad. Dahil nahanap niya, sabi ng Biblia sa Proverbs, mabuting asawa ay mula sa Diyos, ay kaloob ng Diyos. No? Ikaw, si Louie ay pinagpalang sa mabuting asawa. Okay? So, kung ikaw ay hindi mabuting asawa, magtanong ka. Baka hindi ka mula sa Lord. Yan. So, congrats. Malapit na natapos ang inyong preparation para sa inyong baby. I hope na natapos na yung maraming pag-aaway. I'm ready haters na tinatawag. Kasi pag malapit na yung kasal, doon mas marami kayong away. Yan. Part po yan na preparation nyo pagpasok sa pagiging mag-asawa. Yan. So, kasi pag mag-asawa na, ito yung isa kong gustong sabihin sa'yo, don't be an idealistic. Huwag kayong maging masyado, ito yung idea ko, dapat ganito, ganyan. Mako-frustrate lang kayo. Nahitong tayo sa reality ng buhay. Sa reality ng buhay, ang pagpapamilya ay hindi madali kasi yan ay adjustment ng una, dalawa kayong mag-asawa na may different personality, different character, different culture, different family background. So, marami kayong indifferences na makikita pag kayo ay nagsasama. Pero ang sabi ng Biblia, wife, submit yourself to your husband. So, kailangan natin pasakot sa ating mga asawa dahil sila po ang head ng family. Malaking adjustment talaga sa relationship ay ang babae. Okay? So, sa wife, maraming adjustment. Bakit? Kasi kung buhay na ang nasusunod yung sarili mo, pag ikaw ay nagpamilya, hindi na ganyan. So, always consider your partner kung sasabihin ng asawa mo at pakikinggan mo siya. Sabi ng Biblia, kailangan natin pasakot sa ating mga asawa. So, struggle kami dyan, pastoro nung una. Kasi ako yung leader niya, ako yung youth president niya, ako yung Sunday school teacher niya. And then, all of a sudden, nagpalit siya na yung head. Ako na yung kailangan sumunod sa kanya. Struggle kami dyan nung una. Pero salamat sa Panginoon dahil ang maganda, pag ako ay may relasyon sa Panginoon, talaga magpapasabit ka sa Panginoon. Yun ang unang-unang advice ko.
sabihin ko sa iyong asawa. At kapag mali naman ang kanyang desisyon, huwag na huwag mo mapamukha sa kanya. So, support dapat. Although, sasabi mo sa kanya yung pro and cons, siya pa rin yung mag-decide. But, always prepare yourself kasi maraming bagay pa na ikaw ay haharapin. Okay? Marami pa kasi, mga babae kasi marami ibibigay. Ibibigay mo sa sarili mo, sa iyong asawa, yung pagsunod mo sa iyong asawa, yung decision making, hindi sa'yo, magmumula. Although may parte ka. Pero the final say or the final decision, palagi sa asawa. Although, yung idea na sinasabi mo na sasabi ka sa at ano pa ba? Be patient. Yan! Maging pasensyoso ka. Maging understanding. Kung understanding ka ngayon, pag nag-asawa ka, dapat mas understanding. Mas maging patient ka. Mas maging makaunawain sa lahat ng bagay. Mas mapagmahal dapat ang babae. Okay? So, kaya kapag makakarinig ka ng bagong kasal, talagang ang adjustment ay sa asawang babae pala. Okay? Hindi naman lagi, pero ang mas maraming adjustment. And then, sa first night, kailangan mo maligo, magpabango, lahat ng kailangan hudhurin mo. Yan. So, kasi yun ang regalo mo sa asawa mo, yung sarili. At I know na iningatan mo ang sarili mo sa mahabang panahon at ito na yung time, moment na ibibigay mo yung sarili mo dun sa lalaki. Pinaglalaan. Pag-iingat sa iyong sarili. So, God bless you. God bless your future journey with Brother Louie at sa inyong magiging future na mga anak. Yun. Enjoy nyo lang yung pag-ibig. Bye-bye! Thank you! Kay Ninang Lee, congratulations! Alam mo kung gaano ka-happy si Ate Jen na malapit ka ng kasal sa almost 11 years na natin laging kasama. Alam mo na para na tayong pamilya. Sobrang masaya ako na darating ay nakasal ka na. At happy ako kasi si Kuya Louie yung mapapangasawa mo. Alam ko na kung gaano nga niya kamahal. Kaya sobrang natutuwa ako na kayo yung magkakatuluyan. Kasi alam ko na ingatan ka niya, alagaan ka niya, the way na nakikita namin, kung gaano ka niya ingatan. Kaya sobrang masaya kami. Ilang weeks na lang, darating na yung time na magiging Mrs. Melo ka na. Lagi mong tatandaan na narito lang kami. Yung call mo, laging handang mabay sa inyong dalawa kung ano man ang mangyari. Andito lang kami ng Parole family, mga inaanak mo. Masayang masaya kami. Sobrang excited na kami na dumating na yung time na maglalakad ka na Ninang. Sobrang happy kami. Again, congratulations. We love you. Mahal na mahal na mahal. Mahal kita. Love you. Congratulations. Game. To our future inaanak. 1, 2, 3, go. Congratulations! Yun. So, message namin sa iyo, short but sweet, na you'll be going to face another chapter. Challenges and what else ba? Struggles. Umpisa pa lang yan ng paghihirap. Kala mo masaya. Kala mo masaya mag-asawa. Pero pag talagang nasa Panginoon tayo at nagliligo na sa gitna natin ng Panginoon, lahat naman ng bagay malalagpasan nyo. Sabi ko nga kay Kuya Randon mo, kay Ninong Randon, lahat ng problema malalagpasan basta kayong mag-asawa ay
nasa laging maayos na kalagayan. Oh, di ba? Rhyming yun. Basta anything mafe-face nyo, basta kayong dalawa laging strong. So, God bless sa inyong dalawa. Dapat, lang, short lang para ma-send agad. Oh, Ninong Rando, ano masasabi mo? God bless, stay healthy and strong. Baby Stay- boy for Baby the boy. 2025. Amen. So, yun lang po. At ano pa ba? 1 minute plus na. Na. So, yun. Congratulations at kita-kits. God bless. God bless. Congrats, Teacher Aero and Teacher Louie. Aero, Louie, congratulations sa inyo. And I pray at ang mapapayo ko lang sa inyo ay laging si God ang maging center ng inyong married life. Congrats! Hello, Aero and Louie. Congratulations and best wishes to the couple. Talagang matagal niyong pinagpreparahan tong nalalapit o yung kasal nyo. You deserve the best for this. And isa lang masasabi ko sa inyong dalawa. Pumayo kayo at magpakarami. That's all. Congrats!